Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila ay natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang labis na pagkatakot ng mga alagad habang pinagmamasdan nila na si Jesus Nazareno ay naglalakad sa ibabaw ng tubig sa gitna ng malakas na hangin at alon. Sino po kaya ang hindi matatakot kung ikaw ang nasa katayuan ng mga alagad? Sino ba ang hindi matatakot sa isang malakas na hangin at unos na paparating? Alam ko, kagaya ng mga apostol, tayo rin po ay maraming pagkatakot sa ating buhay. Sa totoo lamang, bilang mga tao, takot tayo sa maraming bagay. Una, takot tayong mawala ng buhay. Takot tayong maubos ang ating mga pinundar at pinaghihirapan. Takot tayong mag-isa. Takot tayong maiwan. Takot tayong maghirap. Takot tayong lumubog. Takot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Subalit sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat walang puwang sa ating puso. Uulitin ko po, kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat walang puwang
sa ating mga puso. Bakit po? Simple lang ang kasagutan, dahil hindi hamak na mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga problema at mga pag-aalinlangan. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ating mga takot at mga alalahanin sa buhay. Mas higit na dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip. Siguro nga po ay bahagi na ng tao ang pagkatakot. Wala sa atin sa mundong ito ang hindi nakaranas ng pagkatakot. Kaya siguro hindi nagkulang ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na tayo ay kanyang paalalahanan. Sa katunayan, binanggit ng 365 times ang paalalang ito na sinabi sa ating ebanghelyo. Huwag kayong matakot. 365 times na ang katumbas ay 1 taon. Ibig sabihin, sa bawat araw, ipinapaalala ng Diyos na wala tayong dapat ikatakot at ikapangamba dahil kasama natin siya at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Maaaring maraming hangin, maaaring maraming unos, maaaring maraming problema at suliranin ang dumating, dumarating at paparating sa ating buhay. Subalit hindi nangangahulugang tayo ay agad na magpapatalo at hahayaan lamang natin ang ating mga sarili na lamunin ng pagkatakot. Bakit hindi matibay na pananampalataya ang mas piliin natin kaysa sa ating pagkatakot? Tandaan po natin, walang imposible sa taong sumasampalataya. Subalit ang pagkatakot ang nagiging sanhi ng kawalan ng pananalig. Asahan mo ang iyong paglubog at pagkatalo kung laging takot ang nagahari sa iyong puso. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, maaaring maraming bagay ang hindi natin pwedeng magawa. Ngunit ang Diyos laging may paraan at laging may magagawa. Lagi siyang handang magligtas. Lagi siyang handang saklolohan tayo sa ating panganib at pangamba na kinahaharap. Basta ang mahalaga, tayo ay sumasampalataya at nagtitiwala na kailanman hindi niya tayo iiwan sa gitna ng laban. At totoong-totoo naman, kailanman ang Diyos hindi nagpapabaya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.